Bulkang Canlaon na nasa Alert Level 2, nagbuga ng abo kaninang umaga. Bulkang Mayon naman na nasa Alert Level 2 rin, may mga naitalang rockfall event. Masamang panahon, ramdam sa ilang lalawigan sa Visayas at Mindanao dahil sa easterlies. Amihan, easterlies at shearline, magpapaulan uli sa bansa ayon sa Pag-asa. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umunay maanomalyang flood control projects sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter-affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sang katerbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ay patungkol sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng contractors na Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Inc. Sabi na DOJ, idiniklara ang mga proyektong 100% complete pero ang iba ay ghost project naman o kaya ay hindi kumpleto. Naharap sina Villanueva at Revilla sa magkahiwalay na reklamo. Si Senator Bong Revilla in these 6 cases, respondent na po siya sa isa. Okay, tapos si Senator Joel Villanueva is also respondent in another case in one of the 6 cases. Doon po sa 6 na yon, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019. Ayon sa kanyang abogado, meron silang 3 testigo kasama na rito ang staff ni Villanueva na kinilala ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang peng na inabutan umano niya ng 150 million pesos sa rest house sa Bulacan. Sabi ni Alcantara, para raw ito kay Villanueva bagamat hindi umano alam ng senador na mula ang pera sa flood control. Pero sabi ng kampo ni Villanueva, hindi totoo ang paratang ni Alcantara. Walang Si Revilla naman, hindi nagpaunlak ng interview pero ayon sa kanyang abogado, walang basihan ang akusasyon laban sa kanya. Matatandang idinawit si Revilla sa flood control din na Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Bernardo, tumanggap si Revilla ng 25% commission mula sa flood control. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mang-abala ng isang individual. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. But in the case of Yusek Bernardo, I think we pointed out that he has submitted five affidavits. Ang tingin namin, he was trying to really enter the witness protection program. And the only way that he can be admitted is actually point to somebody higher. Kaugnay pa rin sa flood control issue, inilahat ng DOJ na gumugulong na rin ang investigasyon nito sa plunder complaint laban kay dating Representative Zaldico. There's an allegation of conspiracy. Of course, the act of plunder could not have been committed by one individual alone. Of course, necessarily, makasama siya dyan. Hiningan namin ng reaksyon ng abogado ni Ko pero wala pa itong tugon. Boulevard hanggang sa Orense sa Makati ang pinasadahan ni Dizon kagabi. Mabilis na tinapos ang rehabilitation works sa nasabing bahagi ng bus carousel alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo. Hala, Diyos ko, bululakaw! Hala, bululakaw! Ang namatang liwanag sa Valencia Negros Oriental, bulalakaw nga ba? Ang hashtag transformation ni Tuesday ni Kapuso star Katrina Halili bilang Black Darna sa kanyang birthday. At wow! Ang light shows at fireworks sa isang winter wonderland pasyalan. Saan kaya yan? Sa Tagum City, Davao del Norte dahil sa baha, dahil sa biglaan at malakas na ulan. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga motorista. Ang ilang sasakyan, tubirik, habang ang iba ay nagpasyang huminto muna sa gilid ng kalsada. Sinalanta naman ng storm surge ang 12 coastal at island barangays sa Concepcion, Iloilo. Ayon sa Concepcion MDRRMO, hinampas at sinira ng malalaking alon ng 30 bahay at mahigit 200 mga bangka.
Panakanakang ulan man ang naranasan sa Taoist, Bohol, nagresulta pa rin yon sa pagbaha. Ilang kalsada ang apektado. Abot naman sa 100 pasahero na bibiyay sana patungong Samar ang stranded sa Matnog, Sorsogon dahil sa maalong dagat. Mahaba rin ang pila ng mga sasakyan sa kahaba ng Maharlika Highway. Ayon sa Pag-asa, shear line at easterlies ang nagdala ng masamang panahon sa ilang panig ng bansa. Ayon sa Pag-asa, pinaka-apektado ng shear line ang ilang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas. Hanging amihan naman dito sa Metro Manila at ilan pang panig ng Luzon, habang easterly sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Kabisayaan. Sa mga susunod na oras, uulanin ng halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon ngayong umaga ayon sa PHIVOLCS. Nagsimula yan mag-alas 6 ng umaga kanina. Nagdulot ito ng hanggang 350 meters na usok na patungo sa direksyong Timog-Kanluran. Natigil ito mag-alas 9:30 kanina. Samantala, patuloy naman ang rockfall events ng Bulkang Mayon. Mag-aalas 11 kagabi nang magkaroon ito ng incandescent rockfall shed na dulot ng pagtaas ng magma mula sa loob ng bulkan. Sa nakalipas na 24 oras, may naitalang 85 rockfall event ang Mayon. Parehong nasa alert level 2 ang mga Bulkang Mayon at Kanlaon. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa permanent danger zone ng dalawang bulkan. Tumagilid sa gilid ng kalsada sa barangay Makatad ang truck na ayon sa isang saksi ay mabilis ang takbo bago bumangga sa mga bahay. Pagewang-gewang pa raw ito kaya kumalat ang mga karga nitong graba. Matapos ang insidente, kinuyog ng mga residente ang driver at pahinante ng dump truck. Hawak na sila ngayon ng pulisya. Kwento ng pahinante, nagsabi ang driver sa kanya na hindi gumagana ang preno habang binabagtas nila ang kalsada. Inihahanda na ang reklamong posibleng isampa laban sa driver. Binito ng Pangulo ang 7 items sa ilalim ng unprogrammed appropriations na mahigit 92 billion pesos ang halaga. Kabilang naman sa itinera sa ilalim niyan ang pondo para sa AFP modernization, pondo para sa obligasyon ng gobyerno sa mga foreign assisted project, at pondo para sa risk management. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Ngayon pa lang, balak na yung questionin ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema. Ang aking position, all unprogrammed funds in any form are unconstitutional. We're already drafting the petition. Mahalaga din na matundukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. Pero nanindigan si Senate President Tito Soto na isa ang 2026 budget sa pinakamalinis sa budget na napirmahan. So ngayon nandiyan yan. Malaking bagay ang paghihigpit sa paggastos ng gobyerno sa pagbagal ng paglago ng ekonomiya noong nakaraang taon. Ibinaba na ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mga growth targets ng bansa. Pero positibong makakabawi ang ekonomiya sa ikalawang bahagi ng 2026. Inaasahan ding maabot ang target na single-digit poverty rate sa 2028. Mahigit 5 trilyong piso ng halos 6.8 trilyon peso budget, popondohan ng buwis at iba pang koleksyon o kita ng gobyerno. 1.6 trilyon peso sa manito ang kailangang utangin